Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Nang magpasya silang matulog na ni Brian, dahil 2:00 na ng madaling araw, ay biglang nagring ang cellphone niya. Nang sagutin niya ay lalaki ang sumagot. Sino ito? Ako ito si Brian. Oh, Brian. Katatapos lang nating mag-chat. Eager na akong marinig ang boses mo, Chanita. Oh, ayan, narinig mo na. Ang ganda pala ng voice mo. Sweet, nambola ka pa. Honest, seryoso ako sa sinabi ko sa iyo. Kaya please naman, give me na your name. Hoy, abuso siya. Kab ibigay ko lang ng cellphone number ko, pangalan naman ngayon. Ang daya mo naman. Ayaw mong ibigay ang true name mo samantalang ako ay wala ng lihim sa iyo. Darating din tayo dyan, Brian. For the meantime, let me find out kung talaga bang seryoso ka sa mga sinasabi ko. Paano kung mapapatunayan ang gusto kong mangyari kung hindi naman tayo nagkikita? Huwag kang fast break ha, pag-iisipan ko pa yang mabuti. Okay, approved, pero give me your true name. Mahalaga ba ang pangalan? Hindi ba ang honesty ang mas importante? Yeah, kaya nga I am being honest of what I feel. I'm serious about you. Kinilig siya sa sinabi ni Brian. Napapangiti siya habang kausap ito sa cellphone. Alam mo, baka maubusan ka ng load. Ang haba na ng usapan natin. No problem. Nakalain ako. So what? Lalaki naman ang bill mo. So what? Nakausap naman kita. Alam mo, may bukas pa. Bukas na lang tayo mag-usap. Ayaw mo ba akong kausap? Grabe no. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Baka hindi ako makapasok sa school nito. Sige na nga, baka nga mag-absent ka pa ng dahil lang sa akin. Mabuti alam mo. Okay bye. Bye rin. Talaga bang ayaw mong ibigay ang name mo? Huwag makulit, papangit ka. Sige na, bye na talaga. Hinihintay niyang ito ang magpindot ng end call pero hindi nito ginawa. Akala ko ba ay bye na? Bakit ayaw mo pang pindutin yung cellphone mo? Actually, ikaw ang hinihintay kong pumindot. Ganon, piyak niya sa by end ng call. Pero taliwas sa sinabi niya ang nararamdaman niya. Hindi naman siya dalawin ng antok kahit na nga namimigat na ang mga mata niya. Naiisip niya ang mga napag-usapan nila sa chat at ang takbo ng usapan nila sa cellphone. He is so sweet. Sobrang sweet talaga siya. Kapag nagkataon, panalo ako sa kanya. Kinabukasan nang pumasok siya sa school ay nagsalubong na naman ang landas nila ni Simon sa dating lugar na dinadaanan niya. Katatapos nitong mag-lock ng kotse at siya naman ay naglalakad ng patungo sa kanilang school building. Tindman niya ito at binilisan ang lakad, pero makakaligtas ba naman siya sa paningin ng lalaki? At mauunahan ba niya ito sa paglalakad gayong ang 5 hakbang niya ay katumbas lang yata ng 1 hakbang nito? Ikaw na ang maging 6 feet 4 inches tall. Kumpara sa kanya na 5 feet and 3 inches lang ang height. Hi! Bati nito sa kanya. Hi! Sige, mauna na ako. Hindi na bilis ng lakad ang ginawa niya. Tumakbo na siya. Kasi kung lakad lang, aabutan siya nito. Habang lakad takbo ang ginagawa niya ay malakas naman ang kabog ng kanyang dibdib. Bakit ba naman kasi lagi na lang nagsasalubong ang landas namin ng lalaking ito? Kakainis. Pero kung titingnan ang mukha niya, hindi naman siya mukhang naiinis. Tensyonada. Yun ang tamang term. Sobrang tensyonada siya at natatarante kapag nakikita niya si Simon. Bakit ba naman kasi siya natatarante ng ganito? Ano bang meron ang lalaking iyon? Kakatwa itong ginagawa niya ha. Wala naman siyang dapat ikatakbo, heto at akala mo siya mahuhuli sa pila sa bilis ng kilos niya. Sa kasamaang palad, hindi niya napansin ang isang batong nakakalat sa sementadong daan. Natapilok siya at nawala ng panimbang. Nasubsob siya, nagasgasan ang braso at baba. Aray kapuho, nahirapan siyang tumayo, 2 malalaking kamay ang tumulong at nagbangon sa kanya. Laking kahihiyan ang inabot niya. Ang dami pa namang nagdaraan rin ng mga estudyante. Are you okay? Tanong ni Simon sa kanya. Nang gigigil na pumiksi, mangiyak-ngiyak sa galos na natamo. Bukod sa nagasgasan na siya ng balat at nadumihan pa ang uniform niyang puti. Ano ba kasi ang iminamadali mo samantalang ang aga pa naman para sa first subject mo?
Tanong uli ni Simon habang dinadampot ang tumalsik niyang gamit. Akin na nga yan. Sa halip ay galit na wika niya sabay halbat sa mga gamit na nasa kamay ni Simon. Ipinagpatuloy niya ang paglakad takbong ginagawa. Nangilid na ang luha niya sa tindi ng inis na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Sirang-sira ang araw niya sa inabot na kahihiyan at si Simon ang kanyang sinisisi. Napapailing si Simon habang inihahatid ng tanaw si Jacqueline. Mukhang mahihirapan talaga siya sa babaeng ito. Sobra ang ailap sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Lagi na lang nagmamadali sa tuwing makikita siya. Larawan ito ng pagkatoliro. Nagtataka na siya sa mga ikan-ikilos ni Jacqueline. Galit ba ito sa kanya? May nagawa ba siyang kasalanan? Nagseselos kaya sa mga babaeng laging nakapalibot sa kanya? O baka naman nagkakagusto sa kanya kaya umiiwas? How he wish. Totoo na yung dalawang huling akala niya. Pero imposibleng mangyari naman yun. Hindi naman kasi nagpapakita ng interest sa kanya ito. Iniiwasan pa nga siya. Parang biglang nagising at ayaw na sa kanya. Kabatian naman niya ito dati. Ano ba ang gagawin niya para mabalik ang pagiging atis nila ni JK sa isa't isa? At paano ba niyang sisimulan ang panliligaw sa babaeng ganito kailap? Sa klinik siya humantong. Sinamahan siya ng 3 kaibigan. Nilagyan siya ng betadine solution sa galos niya sa baba at sa mga braso. Aray ko, ang hapdi. Grabe ka naman kasi. Bakit kailangan mo pa kasing takbuhan si Simon? Tanong ni Aisha. Bakit ba kasi kailangang batiin ako ng batiin ng taong iyon? Dati mo naman siyang kabatian. Ano ka ba? React ni Chrissy. Basta, ayoko na kasing makipagkaibigan sa iba pang lalaki ngayong nakilala ko na si Brian. Sigurado ka na ba sa Brian na yan? O kaya pango? O kaya ngongo? Sabi ni Liz. Hindi po siya ngongo. Honest, nagkausap na kami sa cellphone. Ayun, talagang pumipitik-pitik na ang puso mo. Nakipag-cellphone talk ka na, wika ni Aisha. Syempre naman, dalaga na ako no. Graduating na nga tayo sa college Parang ikaw lang ang dalaga. Pero mabalik tayo kay Simon. Alam mo, notice ka na niya. Na iniiwasan mo siya. Talaga, bakit mo ba siya dead malola? Sabi ko naman na gusto kong mag-concentrate kay Brian. Sayang. Feel ka pa naman yatang ligawan ni Simon. Ligawan o ibilang sa mga girls niyang around the campus. Paano kung seryoso pala sa iyo yung tao? Unbelievable. Bakit unbelievable? Paano kung ikaw pala ang talagang type niya? Malabo yun. Ang mga lalaking mahilig sa babae, hindi mo na masusolo ang puso niyan. Bakit hindi mo muna kasi bigyan ng chance si Simon? Huwag na nga, masaktan pa ako. Ayokong maranasan ang mabigo at ma-broken hearted, baka di ko carry. I don't think kakataluhin ka ni Simon. Ang sama niya kapag ginawa niya yon. At bakit hindi niya kayang gawin? Dahil friends ka namin. At friends niya ang mga boyfriend namin. Agaw ni Liz, lamabi siya. Wala nang naisagot. Alam mo hiha, maraming ibig sabihin niyang pagiging malapitin sa babae. Pwede crush ng bayan. Babae ang lumalapit sa lalaki kaya napipilitan yung guy na ligawan. Meron namang lahat nililigawan pero parang fling lang. Walang sineryoso. Yun na nga ang mabigat roon pre. Walang siniseryoso. Bakit naman ninyo ako irereto sa isang lalaking hindi seryoso? Gaya ng sinabi ni Liz, don't judge. Baka naman seryoso yung tao. Hinuhusgahan mo kaagad. Basta. Ayoko. Enough na sa akin si Brian. Once na nagkahulihan na kami ng loob, makikipagkita na ako sa kanya at kapag pwede na, hindi ako magdadalawang isip na sagutin siya. Balik ako sa tanong ko. Paano nga kung may mga kapintasan pala si Brian? O, kaya ay niniloko ka lang. Ayokong isiping lolokohan lang niya ako dahil seryoso naman kaming nag-uusap. Mas seryoso pa nga siya kesa sa akin kung halimbawa, basta, kapag sinagot ko na si Brian, there's no more backing out. Sinabi mo yan ha, mark my word, wala na, talagang in love na ang bruhang ito. Wala na tayong magagawa, sana'y magtagumpay ka kapatid. Talagang pauwi na siya at nakapagpaalam na kina Liz pero siyang dating nina Vincent, Donald, at Ryan.
Nakakapagtakang hindi kasama ng mga ito si Simon. Sa wakas ay nahuli ka rin namin. Please sama ka namang manood ng practice namin ngayon. Para naman ma-inspire si Simon. Lagi na lang siyang walang ganang maglaro ngayon. Gusto sana niyang itanong kung nasaan ang taong tinutukoy ng mga ito. Pero minabuti niyang manahimik na lang kesa bigyan ng mali siya ang sasabihin niya. Ano naman ang kinalaman ko roon? My goodness, hindi ko maintindihan ang mga drama ninyo ha. Please lang, huwag ninyo kaming bigyan ng mali siya ni Simon Oki. Oki no males, sige, manood ka lang. Just for me, dare ni Vincent, natameme siya. Naging mabuting kaibigan si Vincent sa kanila. Kasama sila sa isinasabay sa pag-uwi sa tuwing ihahatid nito si Liz sa pag-uwi. Hanggang ngayon, good friend pa rin ito sa kanilang tatlo because of Liz. Ano Jacqueline, maaasahan ba kita na manood mamaya? Napalunok siya sabay buntong hininga. Kinukonsensya mo naman ako. Sige na nga, for your sake ay manunood na ako. Good, tiyak na may matutuwang tao. Sino? Sino pa? Di si Simon. Nabibingi na ako sa pangalang yan mga lola. Noon biglang nagring ang kanyang cellphone.